Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Love is unexpected, punong-puno ng sorpresa. Bibiglain ka na lamang isang araw at makikita mo na lamang ang sarili mo na in love at halos mabaliw sa isang tao na hindi mo in-expect na mamahalin. Isang magandang araw po sa iyo at sa mga libu-libong mga listeners ng Papa Dudut Stories na nakikinig tuwing tanghalian at gabi. Grabe, sobrang saya ko kasi natapos ko din itong sulat ko para sa programa ninyo. Hopefully nga lang ay mapili po ninyong basahin ang story ko na puro kalokohan at katatawanan. Alam mo ba Papa Dudut, habang sinusulat ko po ito ay hindi ko maiwasang mapangiti kasi naaalala ko yung mga kalokohan at kapilyahan ko dati. Anyway, hanggang ngayon pa rin naman ay saksakan pa rin po ako ng kapilyahan. Sabi nga ng mga kaibigan ko mukha raw akong hindi tinatabla ng kalungkutan. Well, aaminin ko na perky ako at optimistic, kaya bihira lamang sa tanang buhay ko ang malungkot. Sa totoo lang ay marami akong pinagdaan ng mga problema kaysa sa iba dyan na kung sa kanila mangyayari yon ay tiyak na magpapakamatay na sila. Pero ako, never ni minsan ay hindi po ako sumuko sa mga hamon ng buhay. Para sa akin, dapat enjoy ang life. At habang buhay ka, may pag-asa. Yun ang paniniwala ko. Naku, daldal na ako ng daldal sa inyo pero hindi pa pala ako nagpapakilala. Well, tawagin mo na lamang po ako bilang Rina. Fresh pero taken na. Dating GRO na ngayon ay isa ng tindera sa palengke. Ang ibabahagi kong istorya ay nangyari may ilang taon nang nakalipas, isa pa akong GRO noon, Papa Dudut. Samantala, isang mainit na gabi sa pinagtatrabahuhan kong KTV bar ay mayroon akong nakilalang isang lalaki. Enjoy na enjoy siya sa mga babaeng strippers sa stage. At bilang GRO ay trabaho kong lapitan siya. Baka sakaling kakailanganin niya ng mas malapitang aliw. Ay, mag-isa ka lang? Pa-sexy na tanong ko sa lalaking yon. Ha? Oo, wala akong kasama. Nagulat na sagot niya sa akin. Mukhang tutok na tutok yang mga mata mo sa babaeng naguhubad ah. Sinasabi ko sa iyo, mas sexy naman ako kaysa sa babaeng yan. Sabi ko sa kanya habang ginagamitan ko na siya ng aking makamandag na charms. Talaga? Sige nga, patunayan mo sa akin, nasasabik na hamon niya sa akin. Oo ba? Pero syempre alam mo na, may bayad yon. Tatapatan ko ang babaeng yan if the price is right. Ano? Marami bang laman niyang pitaka mo? Ngingising-ngising tanong ko sa kanya. Oo naman, madatong ako pagmamalaki niya sa akin. Halos umabot naman hanggang tenga ang ngiti ko sa kanya. Nang sandaling yon kasi ay tuwang-tuwa ako dahil tila naka-jackpot ako. Gwapo na yung lalaki tapos ay marami pang pera. Gusto mo ng beer? Ililibre kita, alok niya sa akin. Talaga? Syempre naman gusto ko niyan. Agad naman niya akong napapayag noon. Kaya umorder noon ang lalaki ng 2 bote ng beer sa waiter. Babe, samahan mo na rin ng pulutan. You know, kanina pa akong rumarampa rito kaya medyo nakakagutom. Naglalambing na suwestiyong ko noon sa lalaki. O sige ba, umorder ka lang ng gusto mo. Ako ang magbabayad, pagmamalaki pa niya. Wow naman, ang galante mo. Swerte talaga ako sa iyo. Nasasabi kong sabi sa kanya. Pagkatapos noon ay kinuha ng waiter ang order namin. Isang sisling sisig, kilawin at saka sisling gambas. Syempre nagulat ang lalaki sa in-order ko pero sabi din niya sa akin na okay lang dahil galante naman daw siya. Ano nga palang pangalan mo? Tanong niya sa akin pagkarang umalis ng waiter. Rina ang tunay kong pangalan, sagot ko naman sa kanya. Dito ka pala nagtatrabaho. May paghahangang wika sa akin ng lalaki. Julian, ang galanting mahilig sa talaba. Biro ko pa sa kanya. Pero hindi na gets ni Julian kaya nauwi kami saglit sa isang awkward situation.
Buti na lang at mabilis na dumating yung mga pagkaing in-order ni Julian. In fairness ha, Julian, I'm so impressed. Ikaw ang magbalabayad ng lahat ng ito, pangaakit ko sa kanya. Ganito talaga ako. Ipinanganak akong generous. Wika niya sa akin at tila hindi yata nauubusan ng hangin sa katawan. At anyway, mukha kang interesante, dagdag pa niya. Well, hindi sa pagmamayabang pero maraming nagsasabi sa akin na interesante daw ako. Sabi ko with the intention na i-market ko ang aking sarili sa kanya, Papa Dudut. Curious lang ako, Rina. Paano ka nauwi sa ganitong trabaho? Ilang taong ka nang ganito? Tanong pa niya sa akin. Hay nako, alam mo bang pang magpakailanman ang kwento ng buhay ko? Well, matagal-tagal na rin akong GRO. 6 years, to be exact. 16 pa lang ako nang unang sumabak sa ganitong trabaho. Patay na ang mga magulang ko at may 4 na kapatid pa akong sinusuportahan. Kaya heto kumapit ako sa patalim. Medyo nalungkot ako nung ikinuwento ko yon sa kanya. Ganoon ba? Pero hindi halata sa iyo na marami kang pinagdaan ng hirap ah. Tila nakikisimpati ang wika sa akin ni Julian. Well, palagi kasi akong positibo sa buhay. Sagot ko sa kanya. Marami pa kaming pinagkwentuhan ni Julian ng gabing yon. Kwento niya sa akin ay nagtatrabaho daw siya noon sa bangko at achiever daw siya although hindi halata masyado sa itsura niya. Pero iniisip ko na lamang na minsan ay kung sino pa yung hitsurang ewan sila pa yung mga achievers. Samantala, 30 minutes na kaming nagkukwentuhan nang magpaalam si Julian na magbabanyo lamang siya saglit dahil sa tawag ng kalikasan. Hinayaan ko siyang umalis habang sinundan ko ng tingin at nakita ko namang tumungo siya sa banyo. Ngunit mag-iisang oras na simula nang magbanyo siya ay hindi pa rin siya bumabalik. Nainip na ako at kinabahan dahil kapag hindi siya bumalik, ako ang magbabayad ng mga in-order namin. Rina, ano bang ginagawa mo diyan? At ano yang mga in-order mo? Nako ha, bayaran mo lahat yan. Mataray na wika sa akin ang aming manager na si Mama Betty. Mama Betty, hindi ako ang magbabayad nito. Yung tumable sa akin ang magbabayad, wika ko sa kanya. Sino yung tumabol sa'yo? Nakaharap siya sa akin habang inuusisa ako. Sumaglit lang sa CR. Ihilang daw kasi, inform ko sa aming manager. Anong nasa CR? Kaka-CR ko lang kanina. Walang tao doon. Tinakasan ka na siguro ng tumable sa'yo. Inform din sa akin ni Mama Betty. Ano? Hindi pwede yan. Sinong magbabayad nitong mga kinain namin? Naiinis kong tanong. Natural ikaw ang magbabayad niyan. Alangan namang multo ang magbayad niyan. Sarkastikong balik niya sa akin. Wala akong pambayad, Mama. Sabi ko sa aming manager. Kung wala kang pambayad ibabawas ko na lang yan sa kita mo ngayong gabi. Sagot niya sa akin. At that point ay doon na nag-sink in sa akin na na-scam ako ng hayop na Julian na iyon. Alam mo ba, Papa Dudut, isa sa mga nagpapa-turn off sa akin ay yung mga lalaking walang datong, mga lalaking nag-aastang mayaman pero hindi naman. Mga lalaking hamog at mayabang. At yung mga lalaking mahilig mang-iwan at mahilig magtago. Papa Dudut, impyerna talaga ako noon kay Julian kasi akala ko noon ay makaka-jackpot na ako kaso ang ending wala palang datong. Bukod pa roon ay iniwan pa niya ako sa ere. Nagkataon namang wala pa akong dalang pera noon. Kaya napilitan akong ibawas na lamang sa sweldo ko yung in-order namin ng lalaking iyon. Ay nako, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay isinumpa ko talaga sa sarili ko na kapag nakita ko ulit si Julian ay talagang kakalbuhin ko ang lalaking yon ng bonggang-bongga. Gagawin ko ang lahat para pagsisihan niya ang ginawa niyang panloloko sa akin. Buti na lamang at talagang umayon ang tadhana sa akin. Isang gabi muling nagtagpo ang landas namin ni Julian. Julian! Tawag ko sa kanya nang mapansin ko ulit na nasa front row ng stripper stage ng kabilang club siya. Rina, paano ka napunta rito? Ibang nightclub ito Gulat na wika ni Julian sa akin. Nagpa-part-time ako rito tuwing weekends.
Akala mo siguro hindi na tayo magkikita. Sarkastikong sagot ko sa kanya. Nagkibit balikat lamang ang lalaking yon. Anyway, nice to meet you again, sabi na lang niya sa akin. Well, ano naman kaya ang ginagawa ng manager ng bangko rito sa isang cheap na nightclub? Bakit hindi ka maghanap ng aliw sa mga mamahaling digital KTV bars doon sa Quezon Avenue? Sarkastikong usisa ko sa kanya. Nagtitipid lang kasi ako. Kung makakahanap naman ako ng aliw sa mas murang halaga, bakit pa ako magtitiga sa mahal? Mabilis na sagot niya sa akin na para bang matagal na niyang pinaghandaan yon. Anyway, saang branch ng bangko ka nagwo-work as manager? Curious kasi ako. Alam mo na, gusto ko makipag-mingle sa iyo doon. Sabi ko pa sa kanya. Naku, nag-resign na ako as manager doon sa bangko. Bali financial advisor na ako ng isang insurance company. Mayabang na sagot niya sa akin agad-agad. We nga, sa totoo lang hindi ka kasi mukhang bank manager o financial advisor. Diretso kong sabi sa kanya. Ouch naman, ano naman ang tingin mo sa akin? Blue collar guy? Tila nadali ng kaunti ang ego niya sa sinabi ko. Plus, tingin ko kasi sa iyo estapador ka o kaya'y illegal recruiter or worst, manager ng isang kumpanyang involved sa mga pyramiding scam. Balik ko sa kanya. Aray, Rina, kung iniisip mo na tinakbuhan kita dati, nagkakamali ka. Maya-maya'y sabi niya sa akin pagkaraang tibagin ko ang kanyang self-confidence. Ano ba bang tawag mo doon sa ginawa mo sa akin nung isang araw? Hindi ba pangiiwan ang tawag doon? Akala ko pa naman mapera ka. Yun pala hanggang yabang ka lang. Ka-turn off. Mataray kong sagot sa kanya. Gusto kong iklaro sa iyo ang lahat-lahat. Hindi kita tinatakbuhan doon sa pagbabayad ng mga in-order natin sa KTV na pinagtatrabahuhan mo. Nagkataon lang nung nag-CR ako may tumawag sa phone ko na isang emergency. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo kasi nga nagmamadali ako. Palusot niya sa akin. Naku Julian, tigilan mo nga ako sa mga palusot mo. Kung totoo yung mga sinasabi mo, sana man lang ay nagpaalam ka naman sa akin. Kung wala ka namang pera ng gabing yon, sana sinabi mo ng maaga. Willing naman akong entertain ka kahit na wala kang datong. Wika ko pa sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo. Rina, maniwala ka. Insist niya noon sa akin. Sus, tigilan mo nga ako? I'm sure, naririto ka na naman para manghunting ng mga GRO na susunod mong bibiktimahin. Natatawa kong sabi. Hindi ako manloloko. Kung iniisip mo na wala akong pera, nagkakamali ka. Heto ang pitaka ko. Ayan, tingnan mo. Bilangin mo mga pera sa loob niyan. At inabot nga niya sa akin ang kanyang pitaka. Wow naman, ang daming pera. Teka, 1, 2, 3. Ang dami ha. Teka, alam ko na. Miyembro ka ng sindikato na nagpapakalat ng mga peking pera, no? Konklusyon ko. Tumigil ka nga dyan dahil hindi ako ganoon. Totoong mga pera yan. Seryosong sabi niya sa akin. Samantala'y nakaisip naman ako ng paraan para makaganti sa lalaking yon. Ako na lang ulit ang i-table mo. Total, nakita ko namang marami kang pera. Sure, madali akong kausap, pagmamalaki pa ni Julian. At tulad ng dati, umorder siya ng beer para sa aming dalawa. Sa pulutan naman ay chicken mommy na lang ang in-order ko. Mabilis namang dumating ang mga orders. Tutok na tutok pa rin si Julian sa babaeng naguhubad sa stage. Sinasamantala ko naman ang pagkakataon. Dahan-dahan kong inilagay ang inilapag na mainit na chicken mommy sa gitna ng aking mga hita. Para naman hindi ako mapaso ay nagpalibot ako ng bimpo sa paligid ng mangkok. Naisip kong gawin yon dahil anumang oras, maglalakbay ang mga kamay ni Julian sa ibaba ko habang nakatutok siya sa stripper sa stage. At hindi nga ako nagkamali dahil unti-unting ibinaba ni Julian ang kanyang kamay para dukutin o himasin ang anumang parte na nasa ibaba. At kitang-kita kong dumiretso ang kamay niya sa mainit na chicken mommy. Aray! Ang kamay ko. Naibulalas ni Julian nang mapaso ang kanyang kamay ng mainit na mommy. Nagtinginan tuloy sa kanya ang mga tao sa paligid. Kahit na yung stripper ay napatingin din sa kanya. Ano ka ngayon?
Ang Elia mo kasi, natatawa kong sabi sa kanya. Nakaganti na rin ako. Bakit nandyan yung mangkok ng mami sa gitna ng mga hita mo? Napaso tuloy ako. Aray, kung pagbabasehan ang kanyang reaksyon, ay mukha talagang napaso ng todo ang mga kamay niya. Malikot kasi ang kamay mo. Aba, balak mo pang maglakbay niyang kamay mo sa rosa presyosa ko. Ayan tuloy, nalapnos yang kamay mo. Pangaasar ko pa sa kanya. Napatayo naman si Julian sa kanyang kinauupuan at nag-walk out habang ako ay naiwang tawa ng tawa. Wala akong pake kahit na ako ang magbayad ng 2 beer at chicken mommy na in-order niya. Ang importante ay nakaganti lamang ako sa kanya ng gabing iyon. Pero Papa Dudut, hindi ko rin maiwasan na makaramdam ng guilt lalo na noong makita ko na halos maiyak siya sa sobrang sakit dahil sa lapnos sa kamay niya. Nagkibit balikat na lamang ako noon, Papa Dudut. Samantala, lumipas pa ang ilang linggo ay isang paghaharap ang hindi ko inaasahang magaganap. Isang hapon na inaya ako ng kaibigan kong si Gwen na sumama sa kanya sa ballroom dancing ng mga matatandang kaibigan niya. At dahil nga sa nabubugnot ako, Papa Dudut, ng araw na yon, kaya pumayag ako. Total ay kakilala ko rin naman ang mga matatandang kaibigan niya. Ipinagmalaki pa sa akin noon ni Gwen na nag-hire sila ng maraming gwapong dance instructors kaya napapayag din nila ako. Ngunit pagdating sa dance floor, ay laking gulat ko na ang isang DI na naroroon ay walang iba kundi si Julian. Teka, anong ginagawa mo rito, Harina? Tanong sa akin ng magaling na lalaki. Dance instructor ka? Akala ko ba bank manager ka o financial advisor? Sabi ko nga ba, manggagansyo ka. Sarkastikong sabi ko sa kanya. Wow, magkakilala na pala kayo, Rina, Julian. Bongga. So may connection na agad kayong dalawa. So ano, Rina, enjoy mo si Papa Julian. Gora muna ako sa dance floor ha. Sabi naman sa akin ni Gwen na sabik nang gumiling sa dance floor. Sorry pero humanap ka ng kasayaw mo. Ayaw ko sayo. Mataray na wika ni Julian sa akin. Natawa naman ako sa reaksyon niya na parang bakla. Aba, ayaw ko din sayo no. Ayaw kitang makasayaw at ayaw ko sa pagmumukha mo. Mukhang giraffe. Pangaasar ko pa sa kanya. Nagsalita ang Diyosa ng kagandahan. Ang kapal ng mukha mo, te. Hitsura mo bakekang, hirit niya sa akin. Litugas ka. Ikaw mukhang unggoy. Yun naman ang balik ko sa kanya. Rina, Julian, huwag ninyong sabihin sa akin na nag-aaway kayong dalawa. Tanong sa amin ni Gwen habang init na sa pagcha-cha-cha. Nagwa-warm up lang kami para sa sayaw namin, sagot ni Julian sa matanda. Pagkatapos ay muli siyang bumaling sa akin. Alam mo, nasasarap pa rin ako sa iyo. May 1 linggo din ang inabot bago gumaling ang lapnos ko sa kamay dahil sa kapilyahan mo, reklamo niya. Masyado ka kasing oportunista. Porket GRO ako, ay malaya kang hipuin at hawakan ang katawan ko anumang oras? No, buti nga talaga sa iyo, ganti ko sa kanya. Teka, bakit ba ganyan ka sa akin? Ako, sinusubukan ko namang maging mabuti sa iyo. Kaso ikaw, pinapalaki mo yung minsang pangiiwan ko sa iyo sa KTV na pinagtatrabahuhan mo. Pa-victim mode ni Julian. Paano ko hindi palalakihin iniwan at niloko mo ako? Malaking pera yung nawala sa akin kasi ako ang sumalo ng lahat ng bayad na dapat sana ikaw ang magbabayad. Response ko sa kanya. Kung makapagsalita ka naman dyan, parang hindi ka nakinabang. Sa pagkakaalam ko, ikaw naman lahat ang umubos noon. Pero kahit na nangako ka noon, ako naman si tanga umasa. Nako, sa totoo lang ayaw ko sa lalaking hindi tumutupad sa mga pangako niya. Ngayon pa lang nararamdaman ko na malas ang magiging girlfriend mo kapag nagkataon, konklusyon ko naman. Na agad na tinutulan ni Julian. Tumigil ka nga dyan. I'm the most admirable and most adorable and the most lovable guy in town. Wala ka na sa lugar na i-predict na mamalasin ang magiging girlfriend ko. Dahil sa ayaw kong masira noon ang araw ko, nagpasya na lamang ako na sumuko na sa away bata namin ni Julian. Sumayaw na nga tayo para walang masabi na hard to get pa ako, wika ko sa kanya.
Teka, last question. Marunong ka bang sumayaw? Tanong niya sa akin. Oo naman. Kung ako nga marunong mag-pole dancing, sayaw pa. At saka anong akala mo sa akin? Old maid na pa-virgin? Balik ko sa kanya. Pagkatapos noon ay sumayaw na nga kami sa gitna ng dance floor. In fairness, magaling sumayaw si Julian at very professional. Pero minsan ay umiiral noon ang pagiging pilya ko at tinatapakan ko ang mga paa niya kunwari nagkamali ako ng steps. Pero nakahalata din si Julian kaya tumigil na ako. Mamayang kaunti ay tawanan na ang maririnig sa aming dalawa dahil komedyante ang damuho. Papa Dudut. Doon na nagsimula ang lahat. Simula noon ay parang palagi na kaming pinagtatagpo ng kapalaran. Naging madalas na ang pagpunta niya sa KTV na pinagtatrabahuhan ko. Yun nga lang para kaming aso't pusa kung mag-asaran. Aaminin ko na napipikon ako kay Julian kasi mas alaskador siya kaysa sa akin. Sabi nga ng mga kaibigan kong GRO ay mukhang nakatapat daw ako. Walang araw o gabi kaming nag-aasaran ni Julian. Panay din ang pagpapakyut niya sa akin. Pero sorry na lang, waipik sa akin ang pagpapakyut niya. Pero Papa Dudut, inaamin ko na nalulungkot ako kapag hindi kami nagkikita. Siguro tama nga yung sinabi ng kaibigan ko na the more you hate, the more you love, Papa Dudut. At that time ay inaamin kong tinamaan ako kay Julian. Samantala kahit na madalas kaming mag-asaran ni Julian, ay inaamin kong hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi niya ako inaasar o kapag hindi kami nagkikita. Ewan ko ba? Pero parang hinahanap-hanap ko na yon hanggang isang araw. Bakit ka ba napadalaw sa akin? Anong meron? Usisa ko sa kanya. Namimiss lang kita kaya ako pumunta rito. Sagot ni Julian sa akin. Mayroon pa naman akong mga dalang pagkain. Peace offering ko sana sa iyo. Oh. Sabay bigay niya sa akin ng mga paper bag na naglalaman ng mga pagkain. Wow, ang daming pagkain naman yan. Natutuwa kong sabi sa kanya. Pasensya nga pala at medyo madumi ang bahay. Naglalaba kasi ako. Napangisi naman siyang nagsalita sa akin. Kaya pala ganyan ang ayos mo. Naku, wag mo nang punahin pa ito. Lalo akong nako-conscious. Sita ko naman sa kanya. Huwag kang mag-alala. Maganda ka pa rin kahit ganyan ang ayos mo. Sinserong puri niya sa akin at napangiti naman ako sa kanya. Tatapatin na kita, Julian. Hindi na ako galit sa'yo. Simpleng bagay lang yon. Nangaasar lang ako sa'yo. Sinusubukan ko kung hanggang saan ang pasensya mo, maya-maya'y pag-amin ko sa kanya. Alam mo ba, Rina, isip ako ng isip kung paano mawawala yung galit mo sa akin. Yun pala, inaasar mo lang pala ako. Natatawa niyang wika sa akin. Pasensya na dear. At ipinanganak akong mahilig mang-asar. Take it or leave it, sabi ko naman sa kanya. Salamat naman kung ganoon. At least panatag na ang kalooban ko. Anyway friends, tanong naman niya sa akin. Samantala, mabilis naman akong nag-respond sa kanya. Friends, at hanggang doon lang yon. Hanggat maaga. Sinasabi ko na sa iyo ha, huwag kang umasa na mauuwi sa higit pa sa friendship ang lahat. Teka, share ka ha? Talagang hanggang friends lang tayo. Hindi kita type, pangaasar pa niya sa akin. At doon na nga nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Julian, Papa Dudut. Simula noon ay hindi na kami parang aso't pusa na nag-aaway. Although minsan ay inaamin ko na napipikon ako sa pangaasar sa akin ni Julian. Pero overall ay isang mabait at magandang kaibigan itong si Julian. Masaya rin siyang kasama at never pumalya sa kanyang sense of humor. Naging close friends kami kinalaunan pero hindi ko akalain na mauuwi sa mas malalim pa ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Isang gabi nagulat na lamang ako nang muli niya akong dinalaw sa nightclub kung saan ay unang beses kaming nagkita at nagkakilala. Julian? Oh, napadalaw ka rito? Manliligaw ka na naman ba ulit sa akin? Pangiting-iting sumagot si Julian sa akin. Pasensya na kung naistorbo kita sa kliyente mo. Dumalaw ulit ako sa iyo kasi may ibibigay lang ako sa iyo. Heto,
flowers for you. Agad ko namang tinanggap ang present niya sa akin. Naku Julian, naloka naman ako sa iyo at talagang dito ka pa sa tapat ng nightclub ng ligaw. Natatawa kong sabi sa kanya. Wala namang masamang manligaw sa iyo rito. Actually, kaya ko na isipang manligaw sa iyo rito para iparamdam sa iyo na natanggap kita anumang trabaho ang mayroon ka. Sinserong sabi niya sa akin. Napangiti naman ako. Naks naman. Tumeteleserye ang eksena mo ha. Seryoso Rina. Sincero ako sa panliligaw ko sa iyo. I love you, pahayag pa niya sa akin. Julian, thanks. Ano ba yan? Naiyak tuloy ako, sabi ko sa kanya habang nagpapahid ng luha sa mata. Huwag ka nang umiyak, masisira yung makeup mo. Teka, ako na magpupunas ng luha sa mga mata mo. Pagkatapos noon ay ginawa nga niya ang kanyang sinabi. Kahit na hindi mo pa ako sagutin ngayon, ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay nasabi at naiparamdam at naipakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Sabi pa niya sa akin, Papa Dudut, huwag kang mag-alala. Sinasagot na kita kasi mahal na mahal kita Julian. Pag-amin ko rin sa kanya. At yun na nga Papa Dudut, naging kami ni Julian. Masasabi kong isang mabuti at mapagmahal na boyfriend ang lalaking yon. Never niya akong nakalimutan at araw-araw ay nararamdaman ko na mas lalo ko siyang minamahal at saka nararamdaman ko rin na espesyal ako sa kanya. Kaya hindi ko na pinakawalan pa si Julian. Siya na kasi ang lalaking alam kong magpapaligaya sa akin. Samantala simula nang maging kami ni Julian ay tumigil na ako sa pag-GRO. Sa tulong ng isang kaibigan ko sa ballroom dancing ay napasok ako bilang tindera sa palengke. Doon ay nakaramdam ako ng kaginhawahan. Although hindi malaki ang perang sinesweldo ko roon ay masaya na ako kasi taas noo kang haharap sa tao kasi marangal ang trabaho mo. Nagsimula na rin siyang maghanap ng mas matinong trabaho kaysa sa pag-DDI at nagtagumpay naman siya. Sa kasalukuyan ay nagwo-work si Julian sa isang BPO company habang ako naman ay nag-aaral ng baking at pastry sa TESDA at kasalukuyan akong nagnenegosyo ng bakery sa aming lugar. Masaya na kami sa aming buhay at patuloy kami sa pagmamahalan. Ngayong taon din ay nakatakda na rin kaming magpakasal. Wala na akong mahihiling pa, Papa Dudut. Muli ay nagpapasalamat ako sa kaunting panahon ng pagbabasa mo ng sulat ko. Sana'y makita kita in person. Kasi isa ako sa mga fanatic mo at ng programa mo. Anyway, God bless po sa inyo Papa Dudut. Lubos na nagpapasalamat Rina. Walang imposible sa taong naghahangad na makapagbagong buhay. At nakita natin yon sa kwentong ibinahagi sa atin ni Rina at Julian. Hindi man naging maganda ang simula ng kanilang buhay dahil kinailangan nilang kumapit sa patalim. Pero nakita po natin kung paano sila nagsumikap na ayusin ang kanilang buhay-buhay at nagtagumpay naman sila. Kaya sa mga ka-online na gustong magbagong buhay, magsilbisa ng inspirasyon sa atin ang kwentong ito. Walang imposible sa taong nagpupursige. Muli, maraming salamat kina Rina at Julian sa kanilang kwento. God bless sa inyong dalawa and advance best wishes na rin.